Pag binabati ni Henry James ang mga fans ng Ginebra San Miguel sa television, third quarter na, kaya ito yung unang-unang nahulog na tres ni Henry James sa laro. Tama ka. At actually, isang 3-point bomb lang ang napakawala ng Ginebra nung first half, Randy. Yung saving season pa ang tumira nun. Kaya maraming babawain itong si James na scoreless actually nung first quarter. At tatapos yung first half, ang na-score niya lamang 4 points. Gustong mag-back-to-back, hindi nakaabot ang Ginebra sa 3-point country. And last touch, tignan natin ang silbato ni referee Varela. Bola po ng Ginebra. At dito po sa posisimula ng third quarter, may mga maliliit na, hindi mo maliliit, may kwento tayo, Radot, may numero sa first half. Samantala yung sigaw nun, Henry James, ha? Oo, at sunod-sunod na yung go signal ay binigay sa kanilang import. Talagang mina-maximize na niya. Pero rebounding nung first half, pumabor sa Santa Lucia, 22-15. Kaya naman, ang laki ng nilamang ng Santa Lucia. Pero dito, mukhang mayroon ng Ginebra sa simula third quarter. Francisco, bumawi naman. First time lamang ito pinasok ni Coach Adonis Chero dito sa third quarter. Pero kilala natin, kamador din yan mula sa labas. At actually, ito ang unang tinawagan ng pistolero. Si James, pistolero na rin ang tawag. Magkabarilan na sila. Imported nga lamang si James sa pistolero. Samantala, James na naman! Para sa Ginebra! Oo, kumbaga siya yung Smith and Wesson. Samantala itong si Francisco, teka. teka. Yeah. 10 minutes and 17. James fouling Chris Jackson sa instance na yan. Still a 20-point lead, Randy. Malaki kasi yung pinakawalan nitong mga taga Santa Lucia nung first half of play. The biggest was actually at 24. Yun ang ating halftime score, 65-41. Kaya naman, kailangan maghigpit na ng tornilyo ng Ginebra dito pa lang sa third quarter. At pinapakita nila, ito yung intensity ng laro namin. Kung wala yan kanina sa first half, ibabalik ng Ginebra dito sa second. The pass inside, telegraph, meron na ako ni Boyet. Asek, tumira siya ng 3 na naman! Binabawi yan ng mga taga Santa Lucia. Kung nagising na ang 3-point shooting nyo, mas gising yung sa amin. Sabi ng mga taga Santa Lucia, who actually was 100% from the 3-point area nung first half. 3 out of 3. Ang mga taga Santa Lucia ng first half, dalawa doon galing kay Chris Jackson. At dito, ganun pa rin. Perfect pa rin sila. Meanwhile, Hodges called for his third foul against Marlo Aquino. First team foul for Santa Lucia. 23-point advantage for Santa Lucia. James, this time it wouldn't fall. Locsin, tinapikan ni Hodges, naagawan pa ng bola. Yung import ng Santa Lucia natuto doon sa local ng Santa Lucia. Jackson, mabilis na rin ang mga kamay at kahit malalaki ang kanilang kalaban, nakakauna sila. Boyet Fernandez, Espino and Locsin battling for possession. Hindi mailugay ni Fernandez. Ito, napunta na kay Espino against Locsin. Baseline move by Espino, yes! Ginamit pa yung katawan para protektahan yung bola. Tapos yung one-hander niya, talagang walang magagawa si Noli Locsin doon. Buti nga walang foul na ibinigay. 73-48. 25 na ito, Randy. Ito yung pinakamalaki. Kanina sabi mo, 24. Ngayon, 25 ng Santa Lucia. James, 3-point shot. Rimmed out. Well, dalawa na magkasunod dyan na namimintis na. Kailangan mag-isip-isip itong magpasa. Hindi naman lahat yan siguradong papasok. Saka parang nagmamadali, makahabol kagad. Impact shot kagad. 8-48. A lot of basketball ahead of us. Mamaya po ang first game ng Shell at Alaska para sa kampyonato ng Governor's Cup. Hodges escaping James and 2 more points for Santa Lucia. Now it's 27 points. At ibig sabihin lang, hindi nagulat ang Santa Lucia doon sa maraming puntos na pinakawalan ni James. Ngayon, matyaga sila, lumaki pa ang lamang. Nag-aalahoy na tira si Aquino, wala pa rin. At this time, may foul na naitawag. 2 free throws para kay Marlo Aquino. It will be against James Hodges. Well, para kay James Hodges, pang-apat na ito. Action sa ilalim. Mula sa likuran, humabol si Hodges. Matatawagan talaga siya. At kailangan palitan kaagad dito. Coach Adonis Serap, tinapik agad kung si Gamboa. Mukhang ang Santa Lucia ngayon mag-all Filipino. Sa bagay, may luxury naman sila dahil ang laki ng kanilang kalamangan. 27 yan. At si Aquino, sablay pa sa kanyang free throw. At si Hodges ilalabas muna. Mukhang nagulat siya at hindi sanay nilalabas ito. Kung sa stage nga naman, nilalabas siya dito. Nakuha niya na yung ordinary na 48. Pero ngayon bigla siyang inilabas. Aba, dapat namang ma-realize siya na talagang may ganung mga sitwasyon na kailangan ingatan siya. Marlo Aquino, kakaunti pa mga puntos. Only 7 point ngayong gabi. He scored only 9 during the knockout match pero nag-a-average siya ng 16. Pistolero Francisco sa side, wala. Nakuha ng Ginebra ang bola.
Ito si Hareño. The first miss actually for Santa Lucia sa 3-point country. Locsin, pisang bangga lang kay Gamboa, libre na. Alis ka dyan. Kailangan malinis yung kalye na dadaanan ko. At ganun nga ang ginawa nitong si Noli Locsin. His first 2 points dito po sa third quarter. Ngayon si Locsin may total ng 7 points. Yes, at nalaman niyo po kanina sa halftime, itong si Noli Locsin, ang favorite player po ni Vandol. Espino. Lamang ang Santa Lucia ng 24, 75-51. Boyat going to Espino. Bangga minsan kay Aquino. Foul si Marlo. At sayang yon, only 1 second remaining sa shot clock ng mga taga Santa Lucia, Randy. At doon pa pumutok, ika nga, ito. Maganda na namang angulo ito. Tatapon yung Gamboa. Solong-solo si Noli. Maganda tong kuhang to, no? Sa, hindi yung diretsong kita mo. So, maliwanag, no? Kung ano yung mga pangyayari sa kabilang angulo. Halos sara na ng bakod ni Aquino itong si Espino sa kanilang bunduran sa ilalim. Fernandez going to Gamboa. He's open for the jumper. Malakas naman. At last touch itong si Dennis Espino. Well, hindi nakaposisyon ng maigi itong si Dennis Espino at binaksout siya ng maigi itong si Aquino, pero si Aquino talaga maalat ang mga puntos. Ilalabas na naman siya ni Coach Charlie Jaworski at si EJ File ang papalit sa kanya. 7-footer pero mas aktibo kumpara kay Marlo Aquino dito sa larong ito. Ito si EJ against Gamboa. He's confident he can take Gamboa one-on-one sa may blue paint at tumawag ng fouls si referee Chua. Foul itong si Arnold Gamboa. Una pa lang ito para kay Arnold Gamboa na nung first half of play talagang maraming gera silang pinagdaan to si Marlo Aquino. Nagbigayan pa nga ng konti. Ito EJ File, isa pa raw. Okay, para sa Ginebra. Well, talagang walang magagawa sa pataasan itong si Arnold Gamboa. Makakaagaw pa si Vince Season. 1-on-4. Sumugal ang Santa Lucia. Locsin rejected na agaw pa. Good play there by Francisco and Chris Jackson. Defense versus defense sa transition ng dalawang koponan. 3-point shot na naman. Wala. Namimintis na mga tira sa labas ng Santa Lucia. So, Espino, hindi nakita si Gamboa na libre sa ilalim. At reset na naman ng Santa Lucia. At ito, tabagit mo nga na dalawang sablay ng Santa Lucia sa labas. Ito si James, ganun din. Dalawang sablay na rin sa 3-point country. 6-28. Action picking up here in the third quarter. Francisco. Momentarily open, knocking it in. Binulaga niya ang depensa sa loob ng mga taga-Ginebra. Tatlo nga yung sumalubong sa kanya. Pero kumurap itong mga ito. Hindi si Francisco, luwag na luwag siya. Doon sa kanyang 2 points. 77-53, 24 ito for Santa Lucia Realty. Here is File working his way against Gamboa. That's illegal D. Against Santa Lucia, it's against Dennis Espino. Well, talagang nag-aabang ng double team itong si Dennis Espino. Na-realize nga, hindi kaya ni Arnold Gamboa one-on-one si EJ File na hinahanap na ng opensa ng Ginebra San Miguel ngayon dahil may confidence siya. Plus, marami na siyang na-execute niya. Ika nga yung kanyang play na ibinibigay sa kanya ng coaching staff. Ito, sa kanya na naman. Block and foul si EJ File. Doon sa dumouble team na si Dennis Espino. Well, that was a good block by Dennis Espino sa itaas. Pero makikita mo, may contact ito. Ayun, sa may bewak. Yung body check ni Dennis Espino. Meron po tayong timeout. Well, mamaya po, pagkatapos ng Game 1 ng Shell at Alaska sa MVTV ay mapapanood nyo yung On the Road with After Image to Angeles, Pampanga. So, sa MVTV po ang After Image sa may Pampanga, Angeles, Pampanga. Well, one of the more popular bands yung After Image, Randy. Kaya abangan nyo po yan. Pagkatapos yung action dito sa PBA. Tugtugan naman. Tugtugan naman. Oo, pero ito, maganda ang tinutugtog nitong si EJ File. Last sa free throw line ay pasok na yung free throw. 77-54. But still a 23-point lead para sa Santa Lucia Realty. At ang mga taga-Ginebra still waiting for that kick. Yung kanilang mga puntos mula sa labas, unti-unti nilang nakukuha. Pero mabilis ding nawala ito. Kailangan nilang hanapin yung option sa ilalim. Mas mabilis ang mga puntos doon. Mas high percentage pa ang mga tira. Third consecutive miss para sa Santa Lucia sa 3-point country. Harencio wouldn't get it to fall. Benny Cheng sumilekta pa ng tira niya. Wala. Pero sa kanya pa rin napunta ang bola. Pabalik. Going to Henry James. One fake. Lipat si Jackson. 3-point shot ni James. Yeah! Sa pagkakataon yun. Talagang inasinta ng maiga ni Henry James. Papas break. Wala. Para nandun si Jackson. Mintis na naman. Santa Lucia in trouble dun sa puntong yon. Ito si Henry James. Tignan natin. Bobomba na naman. Binigay kay Harencio. 20 ang lamang po ng Santa Lucia. Here is Henry James.
Natapikan ni Jackson. Nakuha ni Harencio bola. Ginulo si Harencio at merong foul itong si Francisco. Si Boyd Francisco will be charged with a foul. Sumunod dito mula sa likod. Pag sa likod ka sumusunod, talagang tatamaan mo yung braso ng aagawan mo. Pero biglang dumikit ang depensa ng Santa Lucia dito kay Henry James dahil ginising niya mga fans ng Ginebra San Miguel with his 3-point bomb. At magandang panggising yan para sa Ginebra San Miguel. Kasali na naman ang mga fans. Yes! Big shot! Ang hirap nun, si EJ File, one of the heroes of Ginebra San Miguel sa larong ito. Kung yung big scorer sa kanilang kupunan, hindi makakita ng basket. Si EJ File, sa tangkad niya, ang daling makakita. One-hander pa ito. Alam mo, kapit-kapit na siya ni Falcasanos o ni Gomboa sa may ilalim. Pero nandun pa rin, reverse pa rin itong si EJ at may bonus pa. Sa haba ng kamay, talagang kayang abutin yung reverse pa. Kinuha nitong si EJ File. It is Noynoy. Nagmadali, looking for the whistle, or waiting for the whistle. Walang dumating para sa kanya. 77-59 in favor of Santa Lucia. Time to 4 minutes and 41 in the third quarter. Well, iba talaga ang epekto ng mga fans. Sumisigaw for your team yung mga kalaban mo. Naapektuhan na rin. Cheng will score his first 2 points. And Ginebra is alive here in the third. Lamang po ang Santa Lucia ng 16. Kami po ni Rado ay magbabalik. Another chance for Ginebra San Miguel. Here is Vince. He's on. Oh, yes! Takpa and completing a 15-2 attack ng Ginebra San Miguel. Dito po sa ating third quarter of play. Yung kanina mighty 27-point lead. Ngayon, Randy, only a 14-point lead. And that's shaky at this point para sa Ginebra San Miguel. Well, pinasimulan niya ni Henry James. Nakahawa na ito sa locals. Pero si Andy Guzman gusto niyang buhusan ng malamig na tubig. Itong rally ng mga taga-Ginebra. Mukhang may dalang pitchel itong si Andy de Guzman. At naibsan ng konti yung panghihina nitong Santa Lucia. They're up by 16, 79-63. Santa Lucia forced to play all Filipino because of the team fouls of Hodges. Benny Cheng for the reverse for Ginebra. 4 points para kay Benny Cheng. Lahat dito sa third quarter. At ang buhay na buhay ang mga taga-Ginebra San Miguel. Ang bad news dito for Santa Lucia, kasali na naman yung mga fans. Talagang nabuhay dito sa third quarter. Foul on Pido Harencio. A deliberate foul called against Pido Harencio. Tignan natin muli yan. Binigyan ng bewang. He will be given a warning. At kailangan magpahinga ito ng 3 minuto. 3 basketball minutes. After that foul, plus 2 free throws and ball possession para sa kupunan ng Santa Lucia. Somehow, malaking pagkakataon ito para sa kanila. 4 na puntos ang pagkakataon nito para sa kanila dahil ito unti-unti nang kinakain ng rally ng Ginebra ang kanilang itinamba kanina. Esplana, former Rookie of the Year when he was still playing for Presto. Marlo Aquino riding the bench. Ano pala itsura ni Marlo pag wala yung salamin? Side view. Oo. Masanay na kasi tayo ng may gaggle siya sa loob eh. So hindi kompleto ang Twin Towers ni Coach Sonny Jaworski ngayon. Si EJ File lamang ang nagbibigay ng malaking numero. Samantalang si Noli Locsin ay nakaupo din. Makikita niya, nasa likuran siya ni Coach Sonny Jaworski. So si EJ File mag-isa, kasama nitong si Henry James, ang nagpapaapoy sa rally ng Ginebra ngayon. Yes, Vince Season kanina pa yan. Very active itong si Vince Season. Still maintaining that energy level dito sa puntong ito ng laro. 3 minutes and 12 seconds. Santa Lucia, 16 points ang lamang nila. Esplana, dinaanan si Gayoso, natapal at tingnan natin, last touch itong si Noynoy Falcasantos. Balik bola para sa Ginebra. Well, we were mentioning kanina, Randy, kahit tumambak ang Santa Lucia, this is a high-scoring ball game at sa padamihan nag-i-score, lamang ang Ginebra dyan. Maganda yung tapik, tatama pa kay Noynoy Falcasantos. So, bola ng Ginebra San Miguel na unti-unti nang gumagana yung mga shooters nila. Ito, si Gayoso, nakanakaw pa ng isa sa ilalim. Maganda yung pasahan nila. Itong si EJ File, certainly, ang sabi mo nga kanina kahit nag-iisa yung posting yan mukhang live wire ang laman nitong si EJ File ngayon. 14 points. Ito yung pinakamalapit na halos abutin ng Ginebra dito sa traveling of Anthony Guzman. At nararamdaman na ng mga taga Santa Lucia yung depensa ng Ginebra San Miguel. Kaninang first half, tanging Santa Lucia lamang nagbibigay ng depensa. Ang Ginebra hindi makita yung laro. Pero nga,
finally catching up is Ginebra San Miguel at itong mga taga Santa Lucia ang kailangang mag-iba ng disenyo ng kanilang mga play or gamble na ipasok na ulit itong si Hodges. Offensive foul on Vince Season and number 2 on Vince Season. Well, ito nga yung darker side sa laro ngayon ni Vince Season. Nakakadami siya ng mga puntos pero nanggigigil naman siya. Kanina, luwag na layup na mintis niya. Ngayon naman, offensive foul ang itatawag sa kanya. So it could be a turnover kung saan ang dami ng Ginebra, konti lang for Santa Lucia. Esplana gets a pick. He won't knock the shot. EJ File. Tatlo yung kalaban. Siya pa rin Oo. nakakuha. Talagang dominasyon po ni EJ File ang rebounding dito sa third quarter. Season will take it from 3-point land! Well, ito yung binabanggit natin for Vince Season. Siya pa rin ang nangunguna sa scoring for Ginebra San Miguel. At nakakadalawang 3-point bomb na ito. 81-70 o 11 na. This is the closest na nakuha ng Ginebra matapos silang matambakan. Ng 27 in the same quarter. Dito po sa third quarter. Andy De Guzman against Vince Season. He will lose the leather but there's a foul against Vince Season. At Vince Season will be charged with the third personal foul. Yung kaliwang Nakalabas. tihod ni Vince Season. Malinaw daw sa taas. Ayan, nakataas yung kanyang kamay. Hindi nga naman gumagalaw. Pero yung kanyang tuhod, nangangalikot. Yung tuhod niyang may bendang itim. Kita po yun. Esplana, double teamed on him. A minute and a half here in the third. And illegal D against Ginebra San Miguel. That's the first infraction against Ginebra. Warning pa lang ito para sa Ginebra San Miguel. Well, you were mentioning Randy kanina na 27 points ang pinakamataas na itinala ng Santa Lucia. Pero after that, abay, 6 na puntos na lang ang kanilang na-score. Samantalang ang mga taga Ginebra San Miguel ay nakapagtala na ng 22 puntos matapos silang tambakan nun. So it was a 22-6 attack. Patuloy pa rin dito sa third quarter. And the pressure is on Santa Lucia. Falca Santos, difficult shot. Andy De Guzman, wala. Falca Santos, one more try for Santa Lucia. Hindi sumuko si Noynoy Falca Santos doon. Di bali masapal. Nakuha naman ng kakampi niya yung offensive rebound. Kahit namin test, nandun pa rin siya. Hindi pa rin umaalis. At that's patience for you na pinapakita naman po nitong si Noynoy Falca Santos. 56 seconds, 13 pa rin ang lamang nila. Pero ito, madikit na ito. Oh, at certainly closer than when we started the second half. Gayoso, almost an impossible shot. EJ File, wala. Noynoy Falca Santos holding ground dito sa Santa Lucia pagdating sa kanilang defensive rebounds. Ito si Esplana. Esplana met by Gayoso. Looks at the clock. It reads 16 for them and 33 on the shot clock. Esplana, door trap. And Bradley. Good goal. At walang mapasahan si Esplana. Tatlo yung nakapaligid sa kanya. Talagang ginitnaan siya. At si Esplana wala nang makita. Ang lalaki kasi ng humarang sa kanya. Hindi na maipasa. Nakatalo na siya. No choice kundi ipasa yung bola. Pero actually hindi natanggal sa kamay niya dahil talagang dikit na dikit sa kanya yung depensa. Turnover ito. Bola ng Ginebra. EJ File and Gamboa fouling EJ File. That would mean 2 free throws. Nullified yung slam, ha? Well, talagang not counted yun kahit sumute yung dunk nito si EJ File. Pero he would go to the free throw line. Kapwa nasa penalty na ang dalawang kupunan. And EJ File played a big third quarter. Randy, siya ang actually gumising dito sa kupunan na ito. Si EJ File ay nakakapagtala na ng 12 puntos. 5 dito sa third quarter. Pasok pa yung kanyang bonus free throw. EJ File, actually ang kanyang conference high is 21 points o career high is at 21 points pero nag-average lamang siya ng 5 points dito sa second conference. Ngayon may 13 na siya. And 2 out of 2 para kay EJ. The lead is more manageable now para sa Ginebra San Miguel. Hindi ko tulad kanina, talagang bundok yung aahunin mo. Eh ngayon kumbaga hindi lang plato. Baka pwede na rin ng konting ahon. Burol. Burol na lang ang kampahin mo. Quick turn by Andy. Go. And that'll do it for the third quarter. Santa Lucia. This is the last quarter and ang third place po para sa Governor's Cup ay madidesisyon na sa quarter na ito. Kaya, Hodges. Tira niya, pasok agad para sa quarter. Well, si Hodges talaga ang na-miss ng kupunan ng Santa Lucia ng third quarter. Siya rin ang actually nag-top score sa kanyang kupunan ng first 2 quarters of play, tallying 19 points. Pero after being in foul trouble nung third quarter, nilabas siya kaagad. Yun naman ang kinuhang pagkakataon ng Ginebra para makahabol.
File recognizing the trouble of Hodges in terms of fouls. Well, yung domination sa rebound ang binawi ng Ginebra San Miguel. They got 13 rebounds ng third quarter, 4 lamang sa Santa Lucia. So completely binaliktad nila ang kwento ng first half. Pagdating sa rebounding, ang bola pupunta pa sa Ginebra. 85-74, lalabing isa ito. Pag na-shoot ng Ginebra, na-break na yung double-digit barrier. At matagal-tagal na rin hindi natin nakita na ang lamang below 10 points. Hizon realizing that for Ginebra San Miguel, 85-76. Kumaripas, ika nga, at pasok yung kanyang layup. So ang mga taga Santa Lucia kaninang third quarter naghahanap ng team play. Only 2 assists for this team. Gusto nilang sumabay at bawian yung pagragasaan ng Ginebra San Miguel. Pero kulang ang kanilang mga armas. So ito, they are still protecting a 9-point lead. Pero may foul si Vince Hizon. Pang-apat na ito. Unang team foul ng Ginebra sa fourth quarter. Esplana looking for the man with the mission, Hodges. De La Rosa, hindi tumira sa 3-point country. Pasahan ng bola sa labas. Falcasanos is open. He'll take it pero wala. And again, EJ File. Here is Hizon. Going to Gayoso. Benny Cheng. The turnaround shot. He can do it. Oo, hindi pa namin mintes itong si Benny Cheng pagkapasok naman sa kanya. Hinawa 6 points all in the second half of play. And the lead is only 7, Randy. 85-78. Kanina, 27 po yan. Ngayon, tinanggal na yung dos. Ito si Jackson. Tingnan natin. Basket will count. It's given continuation. Tingnan natin kung sino matatawagan ng foul. Well, it looks like si Henry James ang tatawagan. Pangalawa ito for the Ginebra import. Pero itong si Chris Jackson, tinuturuan ng kanyang mga kakampi how to be patient sa kanilang opensiba. Kanina, talagang isang tira. Ang luwag, bira na kagad ng bira. Itong si Chris Jackson, talagang hinanap niya yung luwag na luwag siya sa ilalim. At nakakuha pa siya ng foul, completing the 3-point play. So balik na naman sa 10 for Santa Lucia, 88-78. Hizon. DJ File going to Hizon. They're down by 10 points, 88-78. Hizon still, De La Rosa on him. Now it's Gayoso. He has a mismatch against Boyd Fernandez. The turnaround, yes! Oh, mabilis na realization itong si JB Gayoso na may kaliitan yung kanyang bantay. Pagdating sa low post, talagang mangunguna siya dyan. At ito, wawalo na kalamangan. 88-80, 9 minutes and 31 ang haba pa na oras. Oh, madami pa pong basketball yan. And this is not a safe lead for Santa Lucia. Hodges with his one-hander. Sumablay. And again, EJ File for the rebound. Well, mukhang nanlamig si James Hodges. Kanina, panayang atake nito. Ngayon, sa perimeter na tumitira. Sarado pinto para kay Hodges. Foul si Boyd Fernandez. And again, that mismatch napunta kay Gayoso sa may low post yung bola. Well, ito ang wala sa Ginebra San Miguel na natagpuan nila noong third quarter. Ang kanilang patient issuing those assists. They actually tallied 8 assists nung third quarter, negating the 2 assists na ibinigay ng mga taga Santa Lucia na ngayon medyo nakakaramdam ng pressure dahil kasama na ang fan sa pagragasan ng Ginebra San Miguel. By 3 points. Gayoso keeping it closer for Ginebra. 88-83. We have a timeout. A designed alley-oop play. Hitting the rim pero foul itong si Benny Cheng. Well, ito nagiging paboritong play nitong si Chris Jackson at si Hodges. Pero si Cheng hindi na hinayaan na ma-execute yun dahil alam niya kung gaano kalaki ang impact ng isang alley-oop dunk coming from their opponents. But it's an 11-5 attack na pinakawalan ng mga taga-Ginebra early in the fourth quarter. So ang lamang ngayon, lilimang puntos na po and the momentum definitely with the Gin Makers. Well, Espino, tinatama yung bola, tumama sa kanya. Turnover pabor sa Ginebra San Miguel. Kaya nga, bumalik sa kanya. Yung ibinato niyang tinapay, bumalik sa kanya dahil malambot yung tinapay. Gusto niyang patamain kay Vince Hizon para tumama sa labas, pero bumalik sa kanya. At nakatungtong siya dun Sa sa labas. labas. And let's see the call. Foul on Romy De La Rosa. Well, si De La Rosa nilabas din ng third quarter. Kaya pagpasok na dito sa fourth quarter, may kalamigan na ang opensiba nitong si Romy De La Rosa.
Na actually magandang nilaro ng first half of play. Si De La Rosa ay nagtali ng 5 puntos actually noon. Ngayon hindi pa siya nakaka-score. Ay, present din si Romy De La Rosa. And look at the fourth quarter field goal shooting. Ginebra still has to miss. Talagang matyaga sila. Ito, sapal! That's the first one. Another one. But EJ File is there for Ginebra San Miguel. Keeping it alive. And he's on. Almost there, but not quite. 2 free throws for Vince Season. Another foul against Dennis Espino or Hodges. Oo, nagtingin na si Hodges at saka si Espino. Mukhang si Espino ang tatawagan. Ibibitin ni Vince Season. Kita niya, dalawa. Dinala sa kaliwa. Sabit si Espino. Yes, Dennis Espino. Once again, from another angle. Si Season yung mahakbang-hakbang sa eret, parang paupo. Kung Well, may up. definitely he can jump. At yung athleticism nitong si Vince, hindi mo rin matatawaran. Kita mo ang kanyang numero, 19 points. The highest scorer for his team. Pasok pa ang kanyang bonus shot. Ang kanyang una free throw. It's not a bonus shot. 88-84, unti-unti nang lumalapit. Talagang dangkal ang ginagamit. Hindi tinatalo ng Ginebra. Unti-unti kinakain parang anay. Missed shot there for Vince Season, but a better situation for Ginebra. Down to 4 points ang lamang ng Santa Lucia. Coach Adonis Terra, panay yung balasa sa tao niya. Siya ngayon ang naghahanap ng kombinasyon on the floor. Jackson going baseline, up, yes! Pasok! Oo, at ginawa ni Chris Jackson kontra-tempo at kung hihintayin niya yung timing niya, baka masapal siya. Malaki din itong si James. Benny Cheng, side jumper again! It's Benny Cheng! Well, mga pera dun sa sapal sa kanya kanina. Talagang hindi pa namin mintis itong si Benny Cheng. Now 4 out of 5 sa kanyang field goal shooting. Aapat pa rin ang kalamangan. Oy, yung bungguan sa ilalim. Huli si Cheng doon. Talagang tinutukuran niya si Dennis Espino, trying to deny Dennis Espino the baseline number 2 and Benny Cheng and the 14th foul. Well, maalala mo din ang college days ng dalawang player na ito. Although hindi sila nagkita dahil nasa NCAA itong si Cheng. Of course, for the Mapua Cardinals. Dalawang championship ang binigay nito si Benny Cheng. Kung si Alvin, hindi niya napag-champion ng kupunan niya. Si Cheng, dalawa yung binigay niya. Kumbaga, after Alvin, si Benny Cheng na yung next King Cardinal. Well, pero si Espino, dalawa din yung binigay niya. King Goldie at King Tiger pa. Another foul on Benny Cheng. Dun sa agawan na yun, trying to steal the ball away from James Hodges. Well, nagbibigay din kasi ng boost yan eh. Yung pag nakukuha mo yung mga puntos mo, somehow talagang gigil na gigil ka. Kahit sa depensa, tumataas yung dugo mo. Pero nasobrahan doon. Nasobrahan taas, baka ma-high blood ka. Pero tama yung ginagawa niya. Infectious yung intensity nito si Benny Cheng. Hodges having problems with the leather. Jackson, lumusob na naman paloob. Hinarap na ni Benny Cheng, tumukod. And again, it's Chris Jackson. Si Chris Jackson talaga ang bumubuhay sa kanyang kupunan. Sunod-sunod na 6 na puntos na sunod-sunod yon. Meron na siyang 18 puntos ngayon. Nangunguna sa mga locals ng Santa Lucia. 92-86. 6 pa rin yon. He's on. Steal there by Santa Lucia. Annie de Guzman. And the tap was made by Hodges. Hodges against Gayo, so he would have the advantage. Hindi nagtuloy. Andy Guzman. Jackson waiting for the ball sa kaliwang bahagi. Hindi pa siya nakita ni Boyd Fernandez. Ito na yung pasa for Chris Jackson. He's made things happen for Santa Lucia. Chris Jackson. Tumira ng 3. He gets it! This is Chris Jackson's corner. 21 big points for Chris Jackson. At pinapalayo niya. Balik sa siyam ito. Makakago pa pero may foul. And certainly 21 points, career high for Chris Jackson tonight. At siya talaga nagdadala sa kupunan na ito. Not James Hodges na kanilang na-miss nung third quarter. Talagang sa quarter na ito, maliban doon sa 2 puntos ni Hodges, lahat ng puntos na in-score ng Santa Lucia galing kay Chris Jackson na na-break na yung kanyang career high. Yes, itong si Chris Jackson. Samantala, Henry James, the American pistolero, papangiti ng kaunti si Coach Adonis Terra. Of course, he would have wanted a more comfortable lead. Well, si Chris Jackson, 16 points lang po ang kanyang career high. Hinawas 21 points. At ang kanyang kupunan still very steady upstairs, 95-88. Although mga taga-Ginebra, you cannot count them out sa laban na ganito. At ito na. Halos midway point na po tayo ng fourth quarter. 6 minutes and 9 seconds. Palca Santos, may screen si Hodges. He knocks it in! Naging mas patient na ngayon ang mga taga Santa Lucia. Samantalang, I think EJ File needs a rest para sa kupunan ng Ginebra San Miguel. Iba na ang takbo nitong si EJ. Laglag na ang balikat. At
Kinakapos-kapos na ng kaunti. Ito si Benny Cheng. Henry James. Short. Turnis attempt. Following up at loose ball foul. Itong si Chris Jackson trying to deny James the pathway. Well, aaminin ni Chris Jackson, foul niya talaga yan. Dahil yung long rebound, bumagsak pa rin sa kamay ng kanyang bantay. Pero good defense ang ibinigay niya nung unang play dito kay Henry James. Actually, napilitan doon sa kanyang 3-point shot. Kapos na kapos yun. Pero bumagsak kay James, naiwanan na si Jackson. EJ File. Ito talagang malamyanan. Naagaw yung pasa niya. Cross court. Boyd Fernandez. Tignan natin. Squared offense para sa Santa Lucia. Spreading the floor. 5.5 minutes remaining. Chris Jackson going to Andy De Guzman against Gayoso. He may go baseline. Pumunta sa gitna. Andy De Guzman, the high jumper resist. Oo, kaya naman pala maganda nilalaro itong si Andy De Guzman. Iba na naman ang kulay ng kanyang medyas. Parang brown eh. Aha! Oo, parang beige ano yung kulay ng medyas niya. Kulay makapi-kapi po. 3-point shot by James. Konting espasyo lang ang kailangan niya. Bukas na naman ang 3-point shooting nitong import ng Ginebra. At 8-point lead na naman. 99-91 rather. Inside po, 5 minutes dito po sa fourth quarter. Falca Santos going to Boyd Fernandez is open for the 3. Tapos, and EJ File controlling the leather. Kahit pagod na itong si EJ File, magandang positioning ang kanyang ipinapakita. Still controlling those boards, both offensively and defensively for Ginebra. Si File ang spark plug nila at malaking spark plug ito. Gayoso going to Hizon. James for the 3. Let's see. Wala ngayon. Tapi ka ng bola nakakuha ng Santa Lucia. Andy Guzman, 4 and 24. Well, somehow, na-anticipate na nung depensa ni Chris Jackson yung mga pamamaril ni Henry James mula sa labas. Kaya iniiba na ni James ang kanyang trajectory. Medyo matataas na yung tinitira nito. Ito si Andy Guzman against Hizon. Baseline move. Foul on Hizon. Malaki kasi yung first step nitong si Andy De Guzman eh. Iba talaga pag bouncy ka. Oo, tapos na bigay pa ni Hizon itong baseline para sa kanya. Taga na lang yung kanyang isinagot doon. Team Manager Buddy Encarnado para sa Santa Lucia Realty. Matamang-matama yung kanyang panood sa laro na ito. Still 8-point lead for his team. At alam mo, third place na ang pinakamataas sa Santa Lucia simula nung pumasok sila sa PBA noong 1993. Definitely, gusto nilang pantayan yan dahil nandito na naman yung pagkakataon. And here comes a big 3 for Ginebra San Miguel. Well, Locsin hindi makakapasok but David and Aquino. Big 2 lang. Big 2 lang yan. Big 2. Actually, 1.5 eh. Hindi, big 2 pa rin dahil 1.5 naman kay Aquino eh. Yung kalahati kay David. Patas na. And Andy Guzman. Nagbibiro na po. Magagal kayo mga fans ng Ginebra San Miguel. Big 2 pa rin. Kaya sa inyo po sukatin. 100-91. Under 4 minutes. Hizon! 2 points lang. Nakaapak sa linya si Vince Hizon. Medyo malayo yung 2-point shot niya. Sayang. Kung ilang inches na lamang yon ay 3-point shot na sana. But eto, within range pa rin sila. 193. Sa dami na itinitirang 3-point shot ng Ginebra ay malapit yan. Pero ito si Jackson, ito pinakamalaking tinik sa laro ng Ginebra San Miguel. Hodges, tira niya, pumasok, meron pa kasamang foul. Malalaki yung bumabantay kay Hodges, kaya kailangan niyang itago yung bola. Dalawa nga nakapayong sa kanya, ibinali. Makikita mo rito, maganda yung kanyang cut, sinalubong ng depensa. Baliga, pabording, may foul pa si Marlo na talagang hinahanap pa rin ang laro up to now. Marlo Aquino, mukhang sa dalawang huling laro ng Ginebra. Out of sync. Oo, nasa twilight zone yata. Mukhang hindi nakapag-pakondisyon ng maigi or sobrang ang pakondisyon. No? Si Hodges, kinumpleto ang kanyang 3-point play. 103 Santa Lucia, Ginebra 93. Meron po tayong isang timeout. Marlo Aquino, bangga minsan. And 2 points para kay Marlo on that end. Well, malaking gamble ang ginawa ni Hodges doon. Medyo nagpatimbuang siya. Ika nga, umarte siya ron. Pero binigyan niya ng free lane itong si Marlo Aquino for his first 2 points dito sa fourth quarter. 103-95, walo pa rin for Santa Lucia. Pero mahaba pa ito. 3 minutes and 3 seconds. Andy Guzman. Fourth shot yun. At ito, takbo ang Ginebra. Val David. Tignan natin. Bigay kay Hizon. Hindi siya makakatira. Pero si James ang titira ng 3. Pasok! Pero baka foul! Big play, Randy! Si Vince Hizon may clear lane.
Pero he became patient. Ito, SPO for James. Oo. Pistolero. Oh, bakit nga ba hindi? Oo, at ayun, makukumpleto niya ang 4-point play. Talagang hinanap ni Hison sa labas eh. Boom! Boom! Ano mo, mas maganda sa layup yun eh. Oo. Impact na, going for a 4-point play. Dalawang layup yun, Randy. 103-98, lilima na. Kung may shoot ito, apat na. 103 Santa Lucia, 99 ang Ginebra. Meron na naman po tayong timeout. (103-99) Santa Lucia. Apat na lamang po ang lamang sa Ginebra. 2 minutes and 40 seconds. Well, that was a big 4-point play for Ginebra San Miguel, putting the pressure sa Santa Lucia. Hodges! Uy, kapos! Wala, and Harap David. naman yung pressure. Alam mo, hindi dapat si Hodges ang pinatira sa ganun. Oh! Almost a miscue for David. Pass inside. Yes, it's a miscue now for Ginebra. Well, si David hindi sumuko kay Marlo Aquino, Oo. pero si Aquino mukhang sumuko doon. Handa ng kumat papalabas. Almost a turnover. Wyatt Fernandez, 2 minutes and 9 seconds, 103-99, Santa Lucia, 4-point precarious lead. 3-point shot by Boyet, won't fall. David, ang last 2 minutes, ay sa inyo ng Tanduay Ram, 5 years junior lapad. Tanduay, the #1 Ram, Aquino. At eto na, kumakatok na ang Ginebra San Miguel, only a 2-point ball game. Ang Ginebra, isang beses lang po nakalamang nung 5-4 ang ating score. Pero since then, it was all Santa Lucia. And turnover, yes! Good defense, a double sweeping defense of Espino. Wala na, hindi na makita yung papasahan niya. Tumama pa sa paa niya yung bola. Turnover, pabor sa Ginebra San Miguel. Eto, tingnan natin muli yan. He was looking at the ball who's to receive his pass, pero ang hindi niya nakita, yung bola lumalayo na pa sa kanya. Black na yung line of vision. Itong si Espino dun sa play na yon, hindi pa niya nakita yung sarili niyang bola. Well, the last deadlock was at 4-all, and it happened in the first quarter. James against Jackson. Tira ni James, yes! Kita mo yung trajectory ng tira ni Henry James. Kalmang-kalma at tabla ang ating laban. 103-all, our third deadlock of the ball game. Yes, at dito po sa second half, Ginebra has scored more than 60 points. Andy de Guzman, they've got 9 to shoot. Sumaksak sa loob, palpal ni Noli Locsin, but 2 free throws fouled. Atas itong si Vince Hizon. Dalawa ang sumalubong and the foul would be charged against Vince Hizon. Tumama yung kanyang katawan matapos masapalan ni Noli Locsin. Makikita mo rito, sapal ayo, pero nagkatamaan sa ilalim. So 2 free throws para kay Andy de Guzman na so far dito sa ating laban na ito nakakapagtala ng 14 puntos. At 3 puntos dito po sa ating fourth quarter. Pasok ang unang free throw. Well, we were mentioning yung numbers itong si Andy de Guzman. Steadily tumataas nung elimination run. Halos hindi mabigyan ng minuto. Pero nung fully recovered na siya ng semifinals, malalaking numero ay binibigay niya. Kung patuloy pa rin dito sa battle for third place, makukuha ni Dolly. Oh, 3 point, or rather a point separating Santa Lucia and Ginebra. David now orchestrating the play for Ginebra. Exactly a minute remaining. David, the floater. It won't go. Agawan, nakuha nino. Ni Chris Jackson. Going to Andy de Guzman. Back to Hodges. Slam down. Good pass and a good play. Transition play ng Santa Lucia. Sila ngayon ang nakabutas. Made possible by the skill of Chris Jackson. Yes, we have a timeout. (106-103). This is the battle for third place between Ginebra and Santa Lucia. Well, 3-point lead. Napakadami pang pagkakataon. Although ang paborito ng Ginebra ngayon para tanggalin ang mga ganyang kalamangan would be the 3-point shot. Na kay James ang bola. Gagawa ng space. Oh! We were anticipating that, Randy. Yes! Henry James for Ginebra tying the game 106. We have another timeout. So 35 seconds remaining. Well, somehow we anticipated that play of Ginebra San Miguel.
with James coming from the weak side papunta sa top of the key, making space for himself from the 3-point shot. Kita mo, mahigpit na yung bantay sa kanya. Isang bundulan lang, luwag na siya sa 3-point shot. Within range at tabla ang ating laban, 106 all ang ating fourth deadlock. Look at EJ File. At yun talaga ang kailangan nila at this point. Within range ito dun sa... Ito 106 actually is the average of Ginebra San Miguel dito sa elimination. So ito ang nilalaro nila. Outside ito of the range ng Santa Lucia pero bola nila. Here is Esplana, 27. He's open, he didn't take it. They've got plenty of time. Andy de Guzman, di ba baga niya pumasok? He almost traveled there pero pasok ang kanyang 2-point na pabanda. 20.5 seconds remaining. Santa Lucia hindi bibigay ito although they wasted a 27-point lead. Once a mighty 27-point lead. Ngayon, 2 puntos na lang, Randy. But he never was able to come back after trailing by as much as 27. Yung nga napunto mo from the third and fourth quarter. Ginebra katok ng katok. Matyaga nila, 27. They were able to trim it down to 11 at the end of the third. At dito, gumagawa pa. Let's listen in to Coach Sonny Jaworski. Marlo! Agad yan, Marlo. Go lower, ha? No linabas agad. Because you're a very slow man. Okay? Now watch out because you will strike. Maririnig ang pinag-uusapan nila. But you're looking at the bench of Ginebra San Miguel who has worked their way back from a 27-point deficit at ito very much in contention. Though they're trailing Santa Lucia with 2 points, 20.5 seconds to execute. Win the game, depending kung ano gagawin nila Rado. Patay na Randy ang 24-second shot clock. So for Ginebra San Miguel, 2 puntos lang ang namamagitan sa kanilang kalaban. They have to be very patient dito. At wag nang hayaang bumalik pa ang bola sa Santa Lucia. Kasi kung maisushoot nila ito at ibibigay pa nila sa Santa Lucia ang pagkakataon, maaaring mahaba pa ang oras sa matira matapos makashoot sila. Ibig sabihin, kailangan magsayang ng ilang mga segundo ang Ginebra San Miguel. But more importantly, they have to execute. Napakahaba nito. 20.5 seconds remaining. And they don't need a 3-point shot. Although they have that option kapag naluwag na ang kanilang mga 3-point gunners. Specifically, itong si Henry James na maganda ang nilalaro dito sa fourth quarter at si Vince Season na marami na rin pinukol mula doon. Pero if I were Coach Sonny Jaworski, I would rather go for the 2 points. I would rather go for the 2 points. Be patient with their offense. Let us remember, Santa Lucia, penalty situation po ang Santa Lucia. And so is Ginebra San Miguel. So, but with the way, Randy, the Ginebra San Miguel bailed themselves out, kalimitan, ginagamit nila ang 3-point shot. malalaman natin kung gagamitin nilang armas yan. May ilang laro na yung nalusto nila via the 3-point artillery. Here's the pass inside to Marlo. He's blocked and fouled. 10.8 seconds remaining. Pang-anim na ito na personal foul itong si Dennis Espino. First casualty of the series for third place. He will foul out. Foul out after scoring. Ilan bang nagawa nitong si Dennis Espino? Si Dennis Espino po ay nakashoot ng 15. Bokya po sa fourth quarter. Here is the play again to Marlo. Well, there's the foul and the block. May kalakasan actually yung lob pass dito kay Aquino. Kaya nag-adjust pa nga ito. Kaya nalapit kay Espino. Napabilis yung double team. Pero nandun din yung contact. So, titingnan natin. Kapag ba isushoot ito pareho nitong si Aquino, tabla po tayo. He has to make 2 free throws. Pero konti pa nagagawa niya. Dito sa larong ito, only 1 out of 2. Marlo! Malakas. Kitang-kita sa release pa lang. Tumama na sa tagiliran. 10.8 seconds remaining. Kapwa na sa penalty na ito. Aquino can make the second free throw and Ginebra should foul. Otherwise, sasayangin na lang ng Santa Lucia. Pero kung mamimintis ni Aquino, his teammates should be aggressive enough to get those offensive rebound. Yes, at one timeout available to Santa Lucia. Mintes! Taktika na ako ni Andy de Guzman. Let's see. Andy de Guzman still has the leather. And last touch ang Ginebra San Miguel. Bola ng Santa Lucia. And Aquino should have given up the foul. Hindi niya siniguradong nakita ng mga referee yun. 6.5 lamang pa ang Santa Lucia. At Caminirado ay magbabalik. 106, 6.5 seconds remaining. Costly misses. Costly misses Randy mula sa free throw line. Para kay Marlo Aquino. 2 ang kanyang minintis doon. Which could have tied the ball game. And Hodges tapping the ball away from Ginebra. Andy de Guzman. Pero dito, pa-foul na lang dapat yan. Inaagaw pa niya yung bola. Although tumama kay James yung bola. So ang possession pupunta sa mga taga Santa Lucia with 6.5. Ang kailangan gawin ng Santa Lucia dito
would be not to shoot. Actually, ang play nila dito is to isolate some men na hindi na makahabol ng bantay at pagpasa-pasahan na lamang nila for the corner, corner play na pagpapasa-pasa na lamang ng bola. Well, some substitutions for Ginebra, Pido Harencio and JV Calloso coming in, replacing Marlo Aquino and Noli Locsin. Of course, Ginebra will hope for a steal dito sa inbound play. Here's the foul given up by David on Falca Santos. So 2 free throws for Noynoy Falca Santos, and Valdavid picking up foul number 2. Good decision on the part of Ginebra San Miguel. This way, mapapapunta sa kanila ang bola at mapupunta pa sa pressure cooker itong si Noynoy Falca Santos. Kailangan niya ipasok ang 2 free throws if he wants to put the game away. Otherwise, may pagkakataon ng Ginebra San Miguel. 2 free throws, yan ang kailangan ni Noynoy Falca Santos. Well, previous to his free throws, ito po, 100% free throw shooter si Noynoy. Tignan natin ngayon. Pasok ang una, patuloy pa rin, malinis. Ang shooting nitong si Noynoy Falca Santos, 100% shooter all throughout the conference, Randy. Yes, Noynoy Falca Santos. Marlo Aquino returning to the fray, and of course, for the possible rebound at ang pass break pass. 3-point shot na lamang ang kanilang pagkakataon dito. That is, kung hindi may papasok ni Noynoy ang kanyang pangalawang tira. Ginebra has a timeout. Tignan natin. Noynoy misses the second. Pero, teka, foul. Nakakuha ni Falca Santos. Walang bumax out kay Noynoy, ano? Kanina, ganyan din ang nangyari during the first quarter. Binabaksad yung mga kalaban sa gilid, pero walang bumabaksad sa gitna. Oha! At tao dapat ni JB Calloso yun doon sa formation nila. Pumasok sa loob si JV. So, 2 more free throws for Noynoy Falca Santos. Marlo Aquino going out via the fouls, and DJ File makes a re-entry into the ball game for Ginebra San Miguel. Mga lapses sa Ginebra San Miguel. Dito pa naman sa endgame, Randy. Pasok! And mas komportable ngayon ang itsura ni Noynoy Falca Santos kaysa sa yung free throw niya ngayon. Well, apat na kalamangan with 3.9. Mahirap na ito, Randy. Even with the 3-point shot para sa mga taga Ginebra, babalik pa ang bola sa Santa Lucia. Here is the second free throw of Noynoy. And Ginebra will take its last full timeout. Well, that could be it para sa kupunan ng Santa Lucia. Panalo na sila rito. Balik natin po tayo rito. 3.9. Mabilis ang pagbabalik natin. At 5 puntos na ang kalamangan ng mga taga Santa Lucia, Randy. Gaya ng binabanggit natin with 3.9, you can only do a 3-point shot with that time. At kahit pabayaan na ng mga taga Santa Lucia, yung pagdidribble na pa lamang, at kahit yung pagsigurado na lamang ng shoot, wala na kailangan gawin ng Santa Lucia dito, kundi let the seconds die on its own. Well, this is the battle for third. At sa umpisa, nagtatanungan tayo tungkol sa emotions, tungkol sa hindi na kampyonato yung paglalabanan. But from all indications, kita nyo po yung intensity na nangyari. Wala, kaya naman makikita mo, Randy, sa bench ng Santa Lucia, wala na silang pinag-uusapan. Wala na silang kailangan gawin with 3.9. 5 ang kanilang lamang. That's Wilson stayed out of the court quite some time due to his injury. At ang Ginebra certainly under the gun. Well, ang natitira pang kaliit-liitang improbability o probability for Ginebra San Miguel would be pagka-inbound pa lamang 3-point shot and cut maybe 1 or 1.5 second and foul Santa Lucia hoping that they would miss. And hoping that they would miss. So, mapunta ulit sa kanila and hope na makashoot naman sila ng 3-point shot. Pero that's, physically medyo mahirap yun. At the probability is low. Here's a 3-point shot by James. It won't go, and third place will go to Santa Lucia. Third time in 3 years for Santa Lucia. Pangatlo na naman sila. Yes, and for Coach Adonis Terra, this is the highest that has come over since taking over the reins from Coach Nat Canson of Santa Lucia. 111-106 Santa Lucia, copying third place, beating Ginebra, and for Ginebra San Miguel, it's the second straight time battle, but they were beaten in a knockout and were beaten consecutively for third place. Well, history repeating itself para sa kupunan ng Ginebra San Miguel, pero wala silang dapat ikahiya dito, Randy. They were almost there. Tsaka dito sa larong ito, they overhold the 27-point lead at nagka-tie pa dito sa dying seconds of the ball game.
At ito, Sinebra San Miguel, 4th place. Sabi nga nila, dapat tayo yun natin mamaya eh. Kaya lang, medyo iba. At ito, Santa Lucia nga awardan. It's Santa Lucia copying 3rd place. And after 5-0 start sa komperensyang to, ito yung kanilang, not really an icing on the cake, but you see Commissioner Jun Bernardino congratulating the players of Santa Lucia. And to think, Randy, they did it without Jun Limpot. Lalo na siguro kung kumpleto itong kupunan na ito. Ayan, si Jun Limpot na nakasibilyan po dyan, tinataas yung 3rd place trophy. Ang ganda ng trophy. 106-111, that's the final tally. So Santa Lucia copying 3rd place dito po sa Commissioner's Cup.